Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Ted Filon, sabi niya, parang napapansin niya kay DPWH Secretary Vince Dizon. Biglang nagre-rinda, biglang kumambyo. O ganun din yung ating observation eh. Tama si Filon sa tingin natin. Pare-pareho tayo ng observations. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, si Ted Filon nakapansin. Sabi ni Ted Filon, ito. Sabi ni Filon, pansing mailap na si Vince Dizon ngayon. Napansin ni broadcast journalist Ted Filon na tila umiilag sa publiko si DPWH Secretary Vince Dizon nitong mga nakaraang araw. Taliwas sa dati nitong pagiging madaling lapitan at laging available sa media. Ayon kay Filon, maaaring may pinagdadaanan ang kalihim kaya pansamantalang naging mailap. Biro pa niya, dati raw ay 2-5 si Dizon. Isang termino na ang ibig sabihin ay laging nandoon at handang sumagot pag kailangan. Ngayon anya, tila umiiwas muna ang kalihim at nais umano nitong mag-detox. Dagdag ni Filon, kung siya raw ang nasa kalagayan ni Dizon sa gitna ng mga kontrobersya, mahirap magsalita, lalo na kung may mga bagay kang gustong ilahad ngunit may kailangan sunding script. Aminado si Filon na isa lamang ito sa posibleng interpretasyon ng publiko at hindi raw siya masyadong binibigyang diin ang script. Ngunit kapansin-pansin pa rin ang panahimik ng kalihim sa kasalukuyan. Pinagdaanan lang siguro. Oo, yun na nga. Parang ngayon, intindihin ko na lang si Vince Dizon, baka may pinagdadaanan din. Oo nga. Kung bakit hindi natin makausap ngayon. Kung bakit medyo mailap siya ngayon. Medyo, kapansin-pansin, mailap siya ngayon mga panahong ito. Dati-rati, 2-5 niya, di ba? Paano 2-5? Ano ibig sabihin nun? Readily available. Yun ba yun? Araw-araw. Kapag 2-5, ayun ang ibig sabihin nun? Meaning, kumbaga, mabilis, no? Always Madali, there. madali. Always there kapag kailangan. Ngayon po, iwas muna siya. Ang balita natin, gusto raw mag-detox. Ha? Detox from what? Siguro nga ako, iniisip ko, kung ikaw rin si Vince Dizon sa mga panahong ito, mahirap yan kung sa kalooban mo, gusto mong isiwalat ang lahat na nalalaman mo. Oo. Tapos hindi po pwedeng gawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi may alanganin ka rin kung kasi may gagawin mo. script kayo Aray ko po. Oo. na gustong sundan. Hindi kasi Ito lang naman kaisipan na maaari pong isipin ng iba. ako naman. Na meron kayong sinusunod na script. Hindi ko masyadong iniisip yung script. Ako medyo nagtatampo ako kay Sec Vince. Bakit? Kasi ba naman pag tayo hindi na kay Sec Vince, maging doon sa ibang kawani ng gobyerno na gusto natin makausap dito. Kasi halimbawa, hihingiin natin yung kanilang opinion on certain topics. Hindi sila papayag pag sa atin. Tapos makikita ko sa ibang programa nandoon sila. So nagtatampo ako. Bakit ganun? May gusto lang naman, pareho lang naman yung itatanong natin. Mas maaga lang ng kaunti, mas maaga lang naman kayo magigising. Pero ganun lang, same lang naman yung question namin eh. Oo, so sana kung kayo pumapayag sa iba, pumayag din naman kayo sa amin. Hindi ko maiwasang magtampo parang pag ikaw, kunwari minessage kita, tapos hindi ka nagre-reply sa akin, di syempre magtatampo ako. Di ganun, din nararamdaman ko sa kanila. Sobrang mong tatampo ka agad. Oo, nagtatampo Paano kung tulog ako. lang ako? At least, Hindi ako makasakit, tulog ako. paano isang linggo na hindi ka sumasagot? Ano isang linggo ka hindi nagising? Hindi, dapat igalang mo yung kanilang freedom of choice. Oo. Na-discuss ko na rin to minsan. Napansin ko rin yan. Nung inappoint si Vince Dizon bilang secretary ng DPW, makita mo yung passionate siyang masyado. Akala mo nga walang kapaguran, punta dito, punta doon. Pagka pinuntahan niya yun, ini-expose niya kaagad. Ano tong proyekto na to? Sinong kontraktor nito? Sinong congressman? Kaninong sinong proponent nito? Ganon. Kaya sasaludo ko kay Vince Dizon noon eh. Wala siyang makikita mo, wala siyang rinda. Talagang pag binisita niya, ini-expose niya kaagad. Itong project na ito, ganito ang halaga nito. Pero tingnan nyo, may nakikita ba kayo na ginawa? Wala, ghost project to. Kahit nga may media, nililikturahan niya yung mga officials ng DPWH. Ganun katindi si Vince Dizon noon. Ngayon wala na, biglang tahimik. Anong nangyari? Noon nga, maraming bumibilib kay Vince Dizon. Sabi, mukhang magaling to. Pwede itong pang senador. Pwede pa nga itong pang vice president. Mayroon na nagsasabi, pwede pang president si Vince Dizon. Ang galing.
Hindi, sa totoo, mayroon ka mga ganun, di ba? Oh, kaya lang ngayon, napapansin ni Ted Filon, parang naiba si Vince Dizon ngayon, tahimik. Ha? Kaya nga sinasabi ko na malamang yung paghingi ni Congressman Leandro Leveste ng kopya ng budget, mga projects at saka mga proponents, yung pagpunta kay UC Cabral, malamang talaga may go signal yan ni Vince Dizon. Oh. Kasi nga, nung una, malinaw si Vince Dizon para pa sa transparency eh. Makikita mo para sa transparency. Parang wala siyang kinakatakutan at pinag-aalangan. Pero nung bandang huli na bago eh. Mukhang ano na, kumbaga sa panahong ito, ano na ang administrasyon, mayroon ng desisyon sino yung tutuluyan, sino yung poprotektahan. Kaya kumbaga, marami na kasi, gumalaw na kasi yung mga politiko eh. Halimbawa, sila Chis Escudero, malamang nakiusap na yan. Oh, marami na. So, mayroon diyang makukulong, mayroong tutuluyan diyan, pero mayroong papalibrihin diyan. Napansin din yan ni Senador Ping Lacson na parang nagiging selektibo. Yung pag-iimbestiga ng ICI, yung pagsampa ng mga kaso, kahit sa mga opisyal ng gobyerno na dating maiingay, talagang binabanatan kung sino man ang dapat banat. Doon kitang-kita mo, parang walang pinipili, managot ang lahat ng sangkot. Eh ngayon bigla, nagre-renda eh. Nagre-renda. Kahit si Vince Dizon, makikita mo yung pagrenda niya. O biglang nagbakasyon pa sa Paris, France, ngayong Kapaskuhan. Kaya ano ito, dapat sana si Vince Dizon, yung dati niyang ginagawa, agresibo, talagang yung sinasabi ng presidente na linisin mo ang DPWH, makikita mo sa kanya ginagawa niya eh. Kaya lang ngayon parang bigla nagrenda, naging tahimik, hindi na ganun kaanong sabi nga ni Ted Filon, hindi mo na ma-interview agad-agad. Dati walang panahon, pag tinawagan mo, walang pag-aalangan, sasagot. Eh ngayon, baka umiiwas na, baka may mamasagasaan siya. Kailangan niya munang kumuha ng clearance kung kanino man. Titirahin ko ba to? Anong ano dito? Pwede ko ba tong anuhin? Medyo ano. Pero sayang, kung yung dati niya sanang ginagawa, ganun siya, ito yung magpapataas ng rating ng administrasyon eh. Ito yung magpapataas ng rating. Yung mga ganyan. Kasi sa kanya yung ahensyang grabe yung corruption doon nakasentro eh. DPWH. Nung pag-upo niya, linagay nga siya dyan dahil nga para linisin ang departamento. Kaya nga, yan ganun naman yung ginawa niya. Umikot siya kaagad, pinuntahan niya yung mga iba't ibang mga lugar. Eh ngayon, baka ano na siya, hindi na makapunta sa mga rehiyon, sa mga papayag ba siyang halimbawa, lumabas ngayon yung mga flood control projects, mga insertions ng mga Villapuerte sa Camarines Sur. Kaya niya bang puntahan 'yon? Kaya niya bang puntahan 'yon? Lumabas na 'yan sa Millionaire News Channel. Insertions ng mga Villapuerte, 4.6 billion. Pwede niya bang puntahan 'yon para tingnan kung kumusta 'yon? Mukhang hindi na kayang gawin 'yon ngayon ni Vince Dizon. Hindi niya na. Yung mga nauna, oo, pero ngayon hindi na. Ano sa tingin niyo? Mukhang tama si Ted Filon, ano? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.